Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Tuesday po ngayon. Masayang Tuesday sa inyong lahat. Masayang Tuesday, Nelson. Ay, masayang Tuesday dyan at masayang Tuesday din sa lahat ng ating kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa ibang bansa. Anong pa pong panahon, anumang lagay ng panahon dyan sa inyong lugar at anumang oras ngayon, welcome po sa Saganang Mamamayan. Ayan, humupa na raw ang baha sa Metro Manila, Nelson. Humupa na ba? Humupa na. Kung sa bagay, kahapon ay malakas ang buhos ng ulan. Yan. Dahil ayon kay Congressman Benny Abante, ay hindi humaharap sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Yun, sa talaga may kasalanan yan. Oo, kasalanan talaga. Tama, oo. Kaya malakas ang ulan kahapon. Yan. So ngayon, walang impeachment. Humupa ang baha. Kita mo magkatagni talaga eh. Ano ba talaga? Tagni talaga. Galit ba talaga Oo. ang katalagahan, ang kalikasan dahil ayaw humarap sa impeachment? Aha. O mas galit pag may impeachment? Kasi pagka may impeachment, todo baha eh. Ha? Yun na nga. Ano kaya ang talagang pangyayari? Ang kapansin-pansin ngayon, Nelson, Ano? yung mga taong dating tahimik sa usapin ng baha, Ng flood control, lalo ng na. flood control, Oh. para bagang doon na sila inaanod ngayon. Nang? Hindi na nila maipikit ang kanilang mga mata. Oh, Mukhang problema nga talagang baha. ganun ba? Yes. Ang ibig mong sabihin, Jen, merong dati-dati, kahit na may mag-rally ng napakaraming tao at iba't ibang klaseng venue, tuloy-tuloy na rally, dead ma sila sa issue ng flood control? Noon yun, noon. Yun, totoo. Pero ngayong... Pilit na dinadala sa ibang usapin. iba ang issue. At saka wala man lang reaksyon. Wala. Tungkol sa Hanggat maaari, tahimik lang. Ayun. No talk. Oo, No talk. no talk, no mistakes. Oh, Ayun. yes. Pero ngayon, dahil nakita nila na mismong mga taong bayan na ang nagrarally sa social media, nagsasabi ng, "Oy, baha kami dito. Asan ang flood control?" Doon nga sa Espanya dyan, may nakita kong video, yung mga bata nagsisigawan eh. Totoo. Oo, ano sabi nila? Nagtatapisaw sila doon. Oo, ikulong na yan. Mga kurako, tamang nandun sa Espanya. Yes. Eh, Di ba kahapon tinatanong ko sa inyo, anong sitwasyon doon sa Espanya? Tapat grabe rin pala, no? Hindi, pumasok nga Grabe pala. sa UST hospital eh. Oo. Mismo dun sa lobby, may tubig eh. Akala ko pa naman, kasi wala tayong tinanggap na report, akala ko okay lang. Hindi mapuntahan. Hindi pala malapitan. hindi malapitan. Taas ang baha. Nako. Ibig mong sabihin, Jen, yung mga dating tahimik na inaasahan sana natin na katuwang Magsasalita. ng taong bayan na sumigaw tungkol dito sa isyong ito, dahil sila nung mga nauna dyan, kapag may konting issue na kailangang sabihin, meron kagad reaksyon no? Kada Oo. kibot, kada talagang may reaction agad. Kahit anong isyong panglipunan. Yes, Pero dito sa mahabang panahon, ay pinili nilang manahimik. Oo. Pero kahapon, Yes. dahil sa niyuyugyug na ng mga kababayan natin mismo, ng mga simpleng mamamayan, ordinaryong tao, ang nagsasabing, nasaan ang flood control project? Oo. Yun mga akto na nakapikit na yung mata mo, tapos tinatakpan mo yung tenga mong gano'n, nakapikit na. Pero yun pa rin yung pumapasok eh. So napilitan na sila magbigay ng... Sabi niya, magkakahalata na tayo, baka Pagka nanahimik kami, baka sabihin ng mga mamamayan, wala talagang pakialam kami. bulag at bingi na kami sa mga pangyayari sa kapaligiran. Ganun ba? Mukhang hindi na ganun ang sitwasyon. Nelson. Dumadami na ang panawagan? At sabi ko nga sa iyo, yung ibang mga taong tahimik dati, ay nakapag-bulalas na po ng kanilang mga saloobin. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Nauna na nga nagbulalas ng damdamin si Congressman Benny Abante, di ba? Totoo. Kaya lang ang kanyang bulalas ay Pilit na iniiba. impeachment. Sinisisi niya ang pagbaha dahil sa impeachment, pero daw hindi dumadalo. Yung mga, baka noon impeachment din ang sigaw ng mga yan. Hindi. Hindi ata ganun ang sitwasyon. Naghahanap na talaga ng accountability sa flood control?
Aba. Mukhang ganun na rin ang kanilang ipinupunto. Ako naman sa kabilang banda, tama natutuwa na rin kasi mukhang kasi yung katotohanan hanggang tinatakpan mo yan, Oo. wala, naguhulag po siya, Nelson eh. Tama naman yun. Oo. Ha? Kasi hindi na nila mapigil ang katalagahan ng panahon eh. Siguro, bago ang mga statements na yan, Yan. ipakita muna natin, Jen. Kasi kahapon, piling-pili lang yung nakita natin dahil Yun na nga. ongoing pa yung baha eh. Ano ito, yung mga naguhumiyaw na ano? Ipakita muna natin ang rally sa social media. Yan, tama ka. Sige, sige. Rally, Mhm. surprise ito dyan ha. Oho. Walang nag-organize kundi ang Wala. ulan. sabi ko sa'yo, kahit nakapikit ang mata mo, Eto, nakatakip ang tenga mo, Oo. wala, yun talaga lilitaw eh. Kahit nga mag-scroll ka ng social media Lahat ngayon. ng social di ba? media, yun ang lalabas. Puro sumisigaw ng katarungan sa ninakaw na pondo ng flood control. Sige nga, magpakita tayo. Unahin natin dito, ha? Ito yung mga baha po kahapon, ha? Kung anong nangyari. Dito po sa, bakit walang lugar? Sa gamit ang tabo, nagtabo na eh. Oh. Inalis na ng isang netizen ang baha na pumapasok sa kanyang sasakyan. Nalubog! Ay, biruin mo naman yan. Oo nga, no? Buti ba dala sang tabo sa sasakyan? Kaya lang, mauubos ba yung... Di, anong purpose yan? No? Hindi. Pinasok kasi siya ng tubig. Oo. Di Di kasi ba? meron akong kanilang ganyan, may dalang laging tabo sa ano eh. Naliligo. Hindi naman talagang tabo yung pagtabo Oo nga, niya. parang tsinelas ata o pangsalok lang. O, pansalok lang. Oho. Kasi ang eksenang nakikita ko ganyan sa bangka di ba? Yes. Pagka pinapasok ng tubig yung bangka, talagang may nalilimas. Yes, oh. Ito naman, kotse niya. Naku, kawawa, no? Kapag ka nakakita ka ng eksenang ganyan, yung isa tinutulak naman yung tumirik na van, Siguro talaga ito, naman- huminto na ito. Hindi na Ay, niya hindi na kaya. nabitin ito, tumirik na sa gitna Naku ng baha. po. Oo. Ganyan ho kahirap ang sitwasyon kahapon. Kaya ikaw naman, kapag ka nasa bahay ka, maiisip mo na rin no? Mabuti pa kami dito sa bahay, hindi kami binabaha Oo nga. Itong mga babayan natin, no? At maiisip mo, tama nga naman pala yung mga nagrarally noon na winalang hiya yung ating pondo ng bayan. Tingnan mo ngayon, ang kahirap magbiyahe. Yan na nga. Eto pa, Oh. yung ibang commuter, hindi man sumuong sa baha, nakabus dyan eh. Oh. Ay, alam mo, hindi bus ba yan? Oo nga. Oo nga, no? Pinasok ang, parang sa busway no? Ay, sa busway ba ito? Oo. Pasok ang tubig, Oo. Habang binabaybay ang Metro Manila. Commuter ka sa Pinas, POB, ano sa, ayun. Point of view. Point of view. Commuter ka, nandun ka sa bus, may tubig sa loob. Hindi ba? Baka naman sa Italia yan, o kaya sa Binis. Sa Di kaya? Binis. Hindi. Dito po yan sa EDSA, ha? EDSA ba ito? Ayan, Wala kasi nakalagay dito eh. Binabaybay daw po ang Metro Manila kahapon. Ang lawak na Baka iniikot sa... ito. Basta Metro Manila yan. No? Busway. Busway. Oo. Oo. Yun namang mga estudyante dyan, ha? Oh. Ito, pauwi na galing eskwelahan eh. Ayan, no? Galing eskwelahan ay sinuong ang mataas na tubig baha Dako. sa barangay Old Balara. Luzon Avenue pa pala Dito ito. lang ito. Malapit lang sa Matindi, atin. Kawawa naman yung mga bata, Kasi nga iba sa kanila dyan, hindi naman pinauwi. Kasi kahapon may pasok ang iba. May pasok. May pasok, Hindi oo. nga inakalang magiging ganito. May katindi ang surprise, baha, eh. Oh. Nag-half day lang. Yung ayaw pa mag-half day, di ba? Mhm. Sabi, fake news nga eh. Mas matindi ho kahapon. Sa Caloocan City naman, basura naman ang Dako, naglutangan. Ano? lutangan. Alam mo kung gaano kalalim ang tubig dyan? Ito, oo. Sa 6th Avenue yan patungong 3rd Avenue. Malamang na bukong-bukong. Abot dibdib. Mga kababayan. Ayun, may tao. Ay, yung bandang dulo. Oo, ayun, Ayun. naglalakad, may hinihila. Palalim siguro yung lugar na yun. Ano? Abot dibdib. Baka naman nakaluhod yung tao na nakita natin, di kaya? Habang naglalakad doon sa... Oo nga, oh. Sa Santa Mesa, Old Santa Mesa, Oh, abot dibdib din, mga babayan, ha? nako. Santa Mesa, at hindi lang abot dibdib, ang tubig sa Santa Mesa, Old Santa Mesa,
lumutang din ang mga basura. Nako, mga styrofoam, at saka ano, Nako sako pa. Oh. tingnan mo. Buti Nangangalakal siguro, no? mayroon kang bangka. Plywood. Oh. Ayun, tapos mahirap na kalagayan yan. Oho. Nangangamba naman ang mga residente sa barangay Pinugay. Sa Pinugay? Oh, mataas itong Hanggang Pinugay. Pinugay, Baras, Rizal, matapos umapaw ang tubig sa creek. Dahil sa tuloy-tuloy ding ulan na nagdulot ng pagbaha. Di ba mataas yung Pinugay? Bundok na yan Gawin nyo bundok yan. Housing area yan eh. Resettlement site. Yung creek ay umapaw. Ah. Lumabas sa kalsada. Matindi ho talaga yan. Oho. At sana ay napigilan ito kung naitayo ng tama yung mga flood control, hindi ba? Totoo. Kasi ang laki ho ng pera dyan eh. Tapos Oho. walang epekto man lang. Oh. Kanya-kanyang diskarte naman ng mga residente sa Maynila. Ang iba, gumamit ng kariton para makatawid sa baha. Naniningil yan, 20-20 dyan eh. Oh, yun ang hanap buhay ng iba dyan. 20-20 para makauwi lang kayo. Yan. Oho. O kaya naglalagay ng maliliit na tulay. Oo. Oh. Sa San Simon, Pampanga, Yan, probinsya naman tayo. ay matindi rin ang baha dyan. San Simon, mataas eh, ha? Pero kahit na malaki ang tubig, Naglagay sila ng sandbag. Oh. ng sandbag para hindi pumasok. Oh. Effective naman, di ba? Oo. Pero tumulong na rin ho ang mga miyembro ng Scan International. Ah, Pinasakay sa bangka ang mga stranded na residente sa San Simon para sila ay makauwi. Nasa bangka pala itong mga ito. San ano yan? San Isidro, Lubao, Pampanga? Hindi, nakalagay dito San Simon. San Simon na? Oo. Oho. Itong video natin, Kabalin, malayo. Oo. Ito, San Isidro yan, Lubao, Pampanga. Oh. Ayan. Oh. Pampanga pa rin daw. Yan, oh. Nako po. Ito po yung mga kahapon ito, Nelson. Kahapon, hindi ito ngayon. Yan, oo. Kasi di ba sa forecast kahapon ng Pag-asa, posibleng maulit daw itong sitwasyon kahapon diyan sa Central Luzon eh. Pero parang nag-iba no? Ngayong maghapon. At ano ngayon, medyo kalmado eh. Ha? Nag-landslide din sa Angeles City. Ha? Angeles City, Pampanga. Gumuho ang malaking tipak ng lupa. Nako po. At pinangangambahan ng mga residente. Ano yan? Breakwater ba ito? Yung Ayan, ilog? unti-unting nauupo. Naku po, ayan ha. Oh. Nako, nakaka-nervyos. Oo. Kakainin. May mga bahay doon sa taas oh. Meron, no? Pag naubos yan. Oho. Gusto mo ba bang makita ang sitwasyon sa araw na ito? August 18 ngayon, di ba? Ngayon, sige. Saan lugar tayo? August 18. Doon muna tayo sa Iloilo. Ay, doon sa amin. Mga kasimanwa ko sa Iloilo. Iloilo City. Ano nangyari doon? Sa Iloilo City, nagkaroon din daw ho ng baha. Ganoon? Gabi pa, ho? Walang tigil din ng ulan. Gabi pa ng Lunes hanggang ngayong umaga. Nako. Ang naapektuhan, Barangay Balabago sa Haro. Mabilis tumaas ang tubig. Alam ko yan, Haro City. Sabi ng residente, mabilis tumaas ang tubig. Isa na daw sa problema ay walang maayos na daluyan ng tubig. Ganoon. Mga big time ng congressman dyan Sa Iloilo. Meron daw flood control project dyan. Oo. Di ba yung pinuntahan natin, yung iba pa yung di ba yung Esplanade ba tawag doon? Esplanade. Esplanade, di ba? Gumanda yung ilog ngayon dyan Iba pa yun, no? Pero ito, sa lungsod dito, no? Oo. Oo. Sa Batangas City, Yan, Batangas naman tayo. gutter deep na baha sa barangay Kahigam, Rosario, Batangas. Gutter deep, hindi masyado yan. May nakita ko dyan talagang Batangas City din, ang tindi ng ragasa ng tubig eh. Oho. Ayan Yung Batangas City kasi medyo mababa yan Tsaka malaki-laking lugar. Pero ito, Rosario, may iba yung Batangas sa Rosario, Batangas. Kaya nga eh. Oho. Bakit yan. hindi magkakatugma yung video sa sinasabi namin eh. Oho. Baka magkalito-lito tayo. Yan. Sa Sitio Pook, Simlong, Batangas City, walang nagawa ang mga residente, kundi titigan na lang ang umaapaw na baha sa tulay. Ay, tsak yun. Wala na sila magagawa Tingnan dyan. mo, ang lakas na ng nagasa. Aabot hanggang kalsada. Aabot din yung waiting shed.
Ayan, no? Antindi niyan. Delikado yan. Nako. Ninervyusin ka pagka nandiyan ka, Nelson. No? Matatangay ka kasi dyan. Oho. Yan ang delikado, no? Hindi lang mataas ang baha, may agos pang May malakas. current, no? Ano yan? Ilog ba yan? Creek yung Sitio Pook, Simlong na yan. May papuntang creek yan. Parang creek yun siguro, no? Oo, pero dumaan na sa ano eh. Oho. Sa kalsada yung tubig eh. Mm. Dito naman po sa Nauhan, Oriental Mindoro, Yan. Oh. ano nangyari? Ayan din, matindi din ho ang baha. Ayan ay sa Kurba, Pinagsabangan 2, Nauhan, Nautical Highway. Ang Mindoro, isla yan, Nelson eh. Oo. Di ba? Puerto Galera, nagkaroon ng landslide sa Aninuan, Puerto Galera. Ngayong araw na ito, landslide naman. Puerto Galera. Nako, mga tourist destination yan. Anong karsada ito? Isa lang Pio, naman. Puerto Galera. Oo. Malayo naman ito sa mga resort. Di ba? Yung Puerto Galera, yung tourist destination niya, yung mga resort, di ba? Oh. At sa Pasig, Balita sa Metro Manila. Oh. sa Palatiw, ayan, baha rin po. Ngayong araw na ito yan. Oh. Kasi umuulan pa rin eh, di ba? Mhm. Pero hindi na masyado ang baha ngayon kumpara kahapon. Ayun. Meron isa naging viral kahapon. Kahapon, mga ngayong umaga, pinapanood ko, nangingiti ako eh. Kasi meron 2 estudyanteng naglalakad na son, isang lalaki sa babae. Binuhat. Binuhat niya yung... Ayan nga, nakita ko yan. Nakita mo rin ba yan? Sabi ng mga, wow. Wow! Wow, nainggit eh. Nainggit sa mga Nagpalakpakan naman. Yay! Ang problema, nadulas yung lalaki. Pagdating sa dulo. Pati yung babae. Pagdating sa dulo, ano? Hanga sila doon sa lalaki. Ang galing. Palakpakan yung mga tao eh. Ayun. Siguro nakatapak na bandang ano. No? Medyo Nadulas yata. Nadulas ata. Pati yung babae tuloy ay, nako. Yan po ang nakikita nating sitwasyon ngayon. Ano ha? Kasi nga, dyan, sa lawak ng baha at sa tindi ng dinanas ng ating mga babayan, tapos ang mga statement mo sa panahon na ito ay napakalayo sa baha Oo. at meron kang pilit na naratibong ikinikwento, mahalata ka nga naman, di ba? Yun na nga. Kaya tama lang na ang gagawing statement ng karamihan, reaction mo sa nangyayari ngayon sa pagbaha, di ba? Oho. Hindi mo pwedeng ipilit ngayon yung ibang issue na wala kinalaman sa aktual na naranasan nating mga babayan. Ayun, Dahil mahalata ka. Hinahanap ko nga yung mga statement mula dito. Yung una, yung reaction ni... Hindi sinami. Ito. Number 16. Sorry, ito. Okay. Isa sa mga to. Hindi ko na-expect na magre-react ito ng ganito, ha? Aba? Sabi niya, Sige, sabihin mo muna ano sinabi. Huhula ako kung sino nagsalita niyan. Are we following a flood management program? Question Okay. mark, ha? Okay. If not, we are just wasting money Ba? because we have no direction. Senador Marcoleta yan. Ganyan siya eh. Pagka babanatan niya, may asa ng plano natin, di ba? Oo. May sinusunod ba tayo? Oo. Nagsasayang lang tayo ng pondo dito. Oo nga, Senador no? Marcoleta yan. Pero Tama ba? hindi, Tama? pero hindi eh. Hindi. Hindi. Sabi Ano, niya, ano ba clue? Anong ba are clue? we following a flood management program? If not, we are just wasting money because we have no direction. Oh, Senator sinusunod pa na. Marcoleta na yan, no? Hindi, ano to? Mas matapang. Mas Si mga mas matapang kay Matagal Senador itong ano. Mas matapang kay Senador Marcoleta? Oo, matagal na si itong- Ma'am Edna yan, yung asawa. Oo, sigurado yan. Tama. Tama din naman yun. Tama din naman yung punto na yun. Pero Hindi siya. Hindi si Ma'am Edna. Akala ko naman. Oo. Sabi niya, in the proposed 2027 budget, Okay. Budget ngayong taon na to? Oo. some 107 billion pesos Okay. is earmarked for flood control project. Ibig sabihin sa budget ng Itong susunod proposal. taon, Oo, ito. meron pang flood control. Magkano daw? Ito pinupros 107 billion pesos. Ay, di malaki. Oho. Anong question niya doon? A good question to ask is, Ano daw? how will it be spent? Paano ito gugugulin?
Are there overall programs for this? If so, where are they? Alam ko na kung sino yan. Oh. Ganyang maglinya ng katanungan ng ano eh. Oh. Rigoberto Tiglao yan. Oo, ganyan siya eh. Senador, Tatanungin niya yung... senador. Ah, senador. Senador ito. Senador Rigoberto Tiglao. Hindi. Battle Hindi of pa- the Brainless. Hindi ito naging senador pa eh. Oo nga, Si no? Bobby Tiglao eh. Oo Hindi nga, pa naging... hindi. Oo. Ibig mo sabihin, senador siya, Oo. hindi si Marcoleta. Kasi Matipunong senador ito. ganyan tsaka- pagka flood control, babanatan niya yan eh. Oo. Pero ito, hindi to. Hindi Marcoleta, Hindi binabanatan ng flood ito control. kapag ka tumindig ito, talaga namang, ano to? Pati Coelho nakatindig. Ay, oo. Teka, Straight body. Alam ko na. Maliit ang bewang. Straight body. Yes. Senador Bato de la Rosa, kasi dating PNP chief, talagang matipuno yan eh. Ha? Hindi siya. Wala sa mga statement kayo, nakatago eh. Mahanap. Oo. Teka muna, parang, Oo. kasi yung mga senador, tahimik naman sa flood control. Yung isa nga Oh. sabi, move on na tayo. Yung isa hindi, sa ombudsman na ang mag-iimbestiga. Oo. At ito Sherwin pa, Gatchalian. dudugtog pa kayo yun, no? Sinabi niya. Meklo pa. May dinagdag pa, oh. Okay. Tinukoy pa ng senador na ito, Nelson, Ah. bagamat umabot daw po sa 1.9 trillion pesos, Aha. almost 2 trillion pesos, Aha. ang ginastos ng pamahalaan sa mga flood control projects mula 2011 Okay. hanggang 2025. Alam na alam eh. Aba, inad lahat ah. Kabisado. Oh. Nagpapatuloy pa rin ang malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar. Binabati ko siya. Sabay bagsak ng kamay. Sino ba yung go? Oh. Leo obligar yan. Pagka senador ito. Oo nga pala. Senador. Aha. Yun ang ano. Wala Kaya- wala na bang karugtong? Yan na, hanggang... Wala. So, Oh. ibig sabihin niya, parang gusto niyang palitawin dito, hanapin natin kasi Oo. napunta. May imbestigahan Mayroon yun. ba tayong programa para dyan? Parang- Kasi kung wala, kung meron, sa susunod na taon, meron tayong 107 billion, Aha. saan pa, paano natin gagamitin yung mga yan? Ibig sabihin, gusto Talagang- niyang imbestigahan yan, Oo, di ba? at kung susumahin na niya, 2011 Oo. hanggang 2025, Marami. o halos 2 trilyon na. Tapos, ang Eh, tanong pero- niya, saan napunta? Saan napunta? Ano nangyari? Ito nangyayari Ibig ngayon. sabihin, gusto niyang alamin. Yes. Gusto niyang imbestigahan. Kung siya ang tatanungin, ako sa hinuha ko, sa linyada niya ngayon, Oo. ay talagang gusto niyang malaman ang ugat ng mga iskandalong ito. Saan napunta? Sa flood control. Ang flood control projects. Teka, isa-isahin ko ha. Oh. Senador Erwin Tulfo, ombudsman Hindi. na daw ha. Sherwin Gatchalian, sa ombudsman na. Oo. Tito Soto, ayaw din mag-imbestiga, Oo, di ba? oo. Kiko Pangilinan, tahimik din sa flood control. Wala, to, wala, eh. oo. Wala eh. Oo. Si Bam Aquino, ganun din. Hindi halos kumikibo eh. Oo. Risa Ontiveros, hindi. Gusto nito, impeachment eh. Oo, oo. Si Cayetano, Alan Cayetano, kasi pilit na pinupunta sa Taguig eh. Alan Cayetano yan. The police. Daplis? The police, hindi... Pia Cayetano, sa Paul. The police ka sa kanan. Kasi yung the police ka sa kaliwa eh. Loren Legara, imposible, nasa abroad eh. Oo. Bongo, Oh. hindi rin masyado siyang, ano eh, no? Wala. Iba Robin Padilla, hindi rin. Ay, matipuno din yung Robin Padilla. Hindi si Robin Padilla. Hindi rin. Sige na, para huwag na kayo na. Baka yung ating mga kabayan, umuano ngayon. Nagtitext din siguro sila. Parang naubos yung mga senador. Wala. Ang matapang na pahayag na ito, mga kababayan, at talaga naman talagang detalyado, ay mula po kay Senador Pampilo Ping Lacson. Ayan o. Ha? Oh. Ha? Are we following a flood management program? Oh, kita mo na. Kasi kung hindi, abay nagsasayang lang tayo ng pera kasi wala tayong direksyon eh. Oh. So tinatanong niya kung asan yung programa. Nasaan? Meron ba tayo? Hindi, tatanong niya, meron ba tayong programa sa flood control? Hindi ba niya naalaman nung nag-imbestiga sila? Di ba inimbestigahan nila yung flood control? Ibig sabihin, hindi niyo nalaman yan? Na wala tayong programa? At saka kung gusto mong alamin yan, ba't tinigol mo yung investigasyon, di ba? nga. Ayun o. Kaya hindi ko maintindihan kung sino nagsasalita eh. Kaya pala hindi mo mahuli, ano? Parang malayo sa karakter niya, Jen, nung panahon na iniimbestigahan ng flood control.
Nitong mandang huli na, di ba? Hindi. Kasi sa kanila, wala, ayaw na namin mag-investigate. Yan ang talaga, May report na nga, di ba? Hindi, yan ang talagang paninindigan niya noon pa. Kaya nga nagpalabas din siya ng mga tao para mag-imbestiga nationwide. O, tapos hindi niya nalaman na asan yung program. Parang wala tayong flood management program. Kasi dapat yan may master plan eh. Ba't ngayon mo lang sasabihin, ngayon lubog ng Metro Manila, di ba? Dapat noon pa hinanap yan. Kasi kung wala niya tayong flood management program, Nagsasayang talaga tayo. sasayang lang tayo ng pera. Ibig sabihin, ngayon lang ba ninyo na-realize na nagsasayang tayo ng pera? Mabuti para yung One Direction, nakabuo ng kanta. Pero tayo, no direction. No direction nga. Ay, hindi ko maintindihan na yan pala ang Yan. statement ni... At binabanggit pa po, ituloy ko na Nelson, ang mga bagay na yan, binabanggit pa po ng Senator Ping na hindi pa raw po kasama sa 1.9 trillion pesos ang pondong inilaan sa ibang ahensya para sa programa kontra baha. DPWH lang ata yun eh. May kontrabaha pa. Meron pa palang mga ahensya na meron din kontrabaha. Sa panukalang 2027 national budget, may nakalaan daw pong 107.4 billion pesos para po sa flood control projects. Babala na Senador Ping, mga kababayan, maaaring masayang lang ang pondo kung walang isang malinaw at pangkalahatang programa. Kaya, Nelson, ito na. Ayun na. Balak po na Senator Ping Na? ilatag ang issue sa Development Budget Coordinating Committee, BBCC briefing sa Agosto 27. At iginit pa po niya na malaking problema sa bansa ang kawalan po ng continuity sa infrastructure planning dahil bawat administrasyon ay may sarili yung plano, kanya-kanya. Kapag ka ang programa, this project is, ito ganyan, sirain yan. Ilagay niyo pangalan ko dyan. Ano, ha? Kinwestiyon din po ni Senator Ping ang panukalang 180 million pesos para sa mga evacuation center sa bawat isa sa 17 rehiyon. Sa kabuuan, aabot daw po ang gastos para dito sa mahigit 3 bilyong piso. Pero teka lang, nasa batas yun, Nelson, na ang ating mga LGUs ngayon ay dapat tumukoy na ng mga evacuation center. Yes. Binabanggit pa po ng Senator Ping, dapat munang malaman kung may pag-aaral ba? May pag-aaral ba talaga na nagpapatunay na pantay-pantay na 180 million pesos ang kailangan ng bawat rehiyon? At sinusuri din po ni Senator Ping at ng kanya mga staff ang probisyon sa 2027 budget na maaaring maging political o election budget sapagkat malapit na po ang 2028 national elections. At kasama rin po, ayun, nadagdag pa nga, dumarami na naman daw po ang mga ayuda bills, social services allocation. Yeah, Nelson, kaya pala hindi mo masaktuhan yung pangalan eh. Oo, kasi hindi naman niya sinasabi dati yan. Akalain na ano. Hindi, ako naman naniniwala na ito talaga ang nasa isipan at damdamin ni Senator Ping. Nelson. Kasi noon pa niya advokasya ito eh. Yun nga, nagtataka bakit nagbago. Parang ayaw mo. Parang hindi kita makumbinsi. Ang ating mga kababayan, malamang, ano sa tingin mo, nakumbinsi ka ba? Na mahalata naman ng mga babae natin. Di ba? Oo. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, ewan ko kung... Hindi ako. Sabi ko lang naman. Ako may investigasyon na dyan eh. Oo. Ba't nila pinatigil, di ba? Para Kung malaman talagang talaga gusto sana. nilang malaman na huwag tayong magsayang ng pera sa pag-control ng baha, di dapat hindi nyo pinatigil, di ba? Kasi kung susumayin natin, 2023, 2024, 2025, 1.3 trillion eh, no? Ayun nga. Diba? At ang sabi nga ng Senador Ping noon, susuy-suyin natin kung saan tayo dalhin ng ebidensya. Kaya nga, ibig mo sabihin, nawala na ng ebidensya kaya tumigil, di ba? Hindi, kaya ngayon binabalik niya. Alamin natin yan. Oo. Kaya mahalata nga, Jen. Ganun ba? Na kapag ka ang mga tao na hindi na makapagpigil, Oo. kasi kapag ka galit na galit na ang mga tao, maaalala nila yung mga ginawa nyo nung kasagsagan ng mga investigasyon eh, di ba? Oo. Maaalala nila nung pinigilan nyo si Orly Gutesa na tumestigo. Hinanapan nyo ng notaryo eh. Malapit na eh, no? Malapit. Kumbaga nasa bungad na matutukoy na eh. Oo, itatanong na ng mga tao, bakit noon? Nung nag-iimbestiga, may mga testigo na, Oo. bakit para kang si Philip Cesar na
naging tapalking ka. Lahat na lang ang gagawin ni Marcoleta, sinusupalpal mo. Tinapal di ba? nyo ng tinapal eh. Tapos yun din pala sa bandang Tapos ngayon, tsaka mo hahanapin, meron ba tayong master plan? Wala ba? Ba't ba tayo magsasangin ng pondo? Oo. Kung walang master plan, Di dapat noon nyo pa yan nalaman, di saan ba? yung ginastos to? Ba't yung ginasusan ito? Sino nang may panukala niyang paggastos niya? Ano? Bakit ganun ginawa niyo? Kung tinuloy lang yung investigasyon. Ang problema, yung investigasyon, meron na kayong gustong resulta di ba? Yun ang mahirap Na kapag ka ang investigasyon, hindi na umaayon sa resultang gusto nyong ilitaw, pilit nyong dinadivert sa iba Di ba? Pinakulong nyo nga yung nag-iimbestiga Pero siguro Diba? may baka nahinuha niya. Nelson, parang sabi niya, ang katalagahan na ang tumatapik-tapik siguro sa sambayan ng Pilipino. Yun Parang nga. dapat siguro ay sundin na natin yung direksyon. Ayun nga. Kasi kung no direction, magkaroon tayo ng direction ngayon. Kaya lang, Diba? natandaan na ho kayo ng mga mamamayan. Ayo. Ngayon, yung mga nakalubog sila sa alam na nila na, teka, nagsasalita ka lang kasi galit na kami. Galit, Diba? Pati ang panahon. O galit na kami sa inyo, sabi ng mga Yun. tao, di ba? Ay, nako. Galit na yung mga tao sa inyo, kaya kayo parang huwag kayong magalit, kakampi nyo ko. Parang ganun din Parang hinihimas-himas mo yung pinalalambot mo yung damdamin ng mga taong nagagalit na sa'yo. Hindi mo diba? masisi yan. Pati katalagahan, nagagalit Yun nga. Nagpupuyos ang damdamin Oo. Ay, nako. Para mag-relax sa'yo, Nelson. Ayan, yan. Relax Magbiyahe muna tayo. Na-high blood Magbiyahe tayo. muna tayo. Yan. Ay, nako. Kayo ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat, lalo ngayon masama ang panahon? Nako, may paalaala po ang PPA. Panoorin natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency. The PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, Pure Gold, pare ko. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Doon sa ayaw lumabas, ay mag-order po at magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold mobile app. Kapag cancer ang kalaban, bawat araw ay isang laban. Pero sa gitna ng takot at pangamba, may isang bagay na hindi dapat mawala. Hope o pag-asa.
Tuklasin natin ang mga bagong treatment options na magbibigay sa panibagong pag-asa sa buhay. Hatid po ng Guangzhou Modern Cancer Hospital. Panoorin po natin ito. Guangzhou Modern Cancer Hospital, accredited by JCI, 18 cutting-edge minimally invasive technologies for precise treatment and faster recovery. We have helped thousands of patients successfully fight cancer. For inquiries, call the following contact numbers: 8633-8599, 0962-838-9559, 0995-518-4836, or visit www.asiancancer.com and Modern Cancer Hospital, Guangzhou, Philippines Facebook page, or email gcmch.ph@gmail.com. Ayon, magandang hapon muna sa mga taga Southern Ontario, Nelson. Southern Ontario, Canada. Ayan, sa pangunguna po ng Ka-Ricky Alipio. Ka-Ricky, meron kayo pinapabati kahapon na-miss ko, no, ha? Binabati po natin ang Ka-Abraham at Rose Pineda ng lokal po ng Mississauga. Ano, ha? Mississauga. At Ronnie and Janice Binyas ng lokal po naman ng Cooksville. Diyan po sa Southern Ontario, Canada. Ayan naman pala. Magandang hapon po mula sa bansang Pilipinas. Ang Kuya Eran Besa naman, Jen, pakibati naman ang happy 50th birthday ang Ka Antonio Fumar Besa Jr. ng North Point. Aba, ang Ka Jun Besa, birthday niya po pala ngayon. Wow! Ano, ha? Nandyan po siya ngayon sa North Point, Hong Kong. Mula po kay Molly Besa na nagbe-birthday din po ngayon. Ayun, Ka Jun! Nung nandun ako na, nakapasal ako dyan kay Ka Jun. Ganun ba? Apakabait, ano, ha? Wow! Salamat po sa lahat po ng mga kapatid dyan sa bahagi po ng North Point, Hong Kong. Ayan. Ang Ricky Bayani naman, mula po sa Rosales, Pangasinan, Jen, sabi niya, magandang hapon sa inyo ni Nelson. Ingat tayong palagi, ang mga kapatid dito sa Rosales, Pangasinan ay nakatutok sa inyong palatuntunan. Salamat po ng marami, Ricky Bayanin. Ayan, yung nasa Southern Ontario, Ricky Alipio. Ayan. Ang Kuya Ron Aranzaso naman, Nelson, lagi po nakasubaybay ang Tito Robert Nugid. September 1 at September 23, Tita Mutia Nugid ng Western Europe, Valid Ois District. Ayan. Salamat po ng marami. Ano, birthday ba ito? Tito Robert Nugid, September 1, birthday. Advance ito, super advance. At saka si Tita Mutia Nugid, September 23 naman. Yan. At birthday din ngayon ng kaibigan kong nasa Brunei, Jen. Si Sydney Austria. Sydney, Austria? Happy birthday! Sydney, Austria. Yan. Nasa Brunei. Sabi naman ni Kuya Lester Parlade, Jen at Nelson, makisuyo po naman. Yan, ano yan? Happy 94th anniversary po. Ba? Sa August 16 pala ito? Distrito po ng Bulacan dyan sa Baliwag. Happy viewing po sa lahat ng mga kapatid na pagbati po sa mula sa aming magiting na KSKP, kapatid na Genesis Marco Rico. Ayun, at sa araw na ito, happy birthday po sa aming tagapangasiwa, ang Ka Augusto Galapon. Kamusta na po kayo? Nandiyan na po pala ngayon ang Ka Augusto Galapon dyan sa distrito ng Bulacan. Mula po sa mga taga-distrito ng Bulacan, salamat po ng marami. Ayun, mula po sa lokal ng Mapalad at Samparlade family. Ang amin pong panalangin ay malusog na katawan at patuloy pong ibiyaya ang maligayang tahanan. Ayan. Ayan. Happy viewing din, Kuya Butch Aguilion at sa iyong pamilya. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa amin. Si Manong Jess Las Marias pala, Nelson. Ayan. Hindi flood control plan ang tamang kailangan, kundi storm water management plan. Ayun, hindi rin water impounding, kundi artificial aquifer recharging. Ayun.
Sige po, sana i-propose natin yan at mangyari. Report tayo. Dahil daw po sa sobrang lakas ng ulan kahapon. Kahapon ito, lubog sa baha ang halos buong Kamaynilaan. Baka magalit sa atin, Mad, sa mga taga-Maynila kahapon. Ngayon ba? Lumutang na ba? Humupa na ba ang baha, Mads? Madeline Villar? Jen at Nelson, yung ibinagsak na ulan na kahapon na dala nung pag-ulan dulot nga ng habagat. Ang sabi ni Pag-asa Deputy Administrator for Operations and Services Roy Abadilla ay ito ay umaabot ng kalahati sa ibinuhos ng Tropical Storm Ondoy noong 2009. Ang habagat ay pinalakas daw kasi ng dalawang low pressure area na kinalang binabantayan. Sa pagtaya ng Pag-asa, posible na maging maulan sa buong buwan na ito ng Agosto. So kung kayo naglalaban, baka matuyo yun sa September pa. Dahil sa dami ng ulang binagsak ng habagat kahapon, nagdulot yan ng malawakang pagbaha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sa Quezon City, sabi ng DPWH, umapaw daw yung San Juan River na sumasalo sa tubig mula sa lungsod. Kaya pansamantala, naglagay sila ng mobile pumps doon. Sa Espanya Boulevard, na mataas yung naging baha kahapon, nakikipag-ugnayan na raw ang DPWH sa lokal na pamahalaan ng Maynila para sa pagpapalalim sa mga drainage. Dahil sa malawakang baha, nabugbog naman sa batiko sa social media ang DPWH. Ang sagot dito ni Secretary Vince Dizon ay deserve ito ng ahensya. Pero sila ay tuloy pa rin daw sa pagtatrabaho sapagkat kailangan daw nilang magtrabaho ng gusto para masolusyonan na itong mga problemang ito sa pagbaha. Balik sa inyo dyan, Jen Nelson. Pero sa ngayon ba, may mga bahang lugar pa sa Maynila, Mads? So far, dito sa Maynila ay wala ng baha, Jen. Ayan. Mamaya uli. Baha ng tagumpay na lang. Mamayang gabi uli. Ha? Abangan mo. May surprise na naman mamayang gabi. Nako po. Salamat, Madeline Villar Moratillo. Dalawa naman ang naitalang patay at 6 ang sugatan sa ganap na ito, Jen, no? Nako. Meron na namang shooting incident sa loob ng paaralan. Ateneo de Zamboanga University. Viral ito ngayon sa social media. Pero siguro wag na natin ipakita yung mga masiselang na bahagi kasi hindi maganda. Pero yung suspect pa rito, mantakin mo, nilalive pa, naka-Facebook live pa siya nung kaya ginanap nga, itong krimen na ito. Hindi ko nga yung pinanood kasi kahit ho kayo, pagka nakita nyo sa social media, huwag nyo panoorin. Grabe. Kasi hindi nyo alam, may epekto yan sa sarili nyo. Totoo. May epekto po yan. Matatanim sa ako, in-skip ko kagad In-skip ko. Eli Dumabok, anong detalye, anong update? Yes, mga kuyang, nailibing na ngayong hapon yung grade 8 student na shooter. Inilibing kaagad dahil sa kulturang Islam ay agad itong inilabas sa area para nga maiproseso yung paglibing. At yung isa namang namatay dahil dalawa ang namatay kanina sa loob mismo ng itong junior high school department ng Ateneo de Zamboanga University. Yung isa ay dinala naman sa isang punerarya dito sa lungsod. Yung namatay na isang anak ng prominenteng negosyante dito sa Zamboanga City. Kung makikita kanina sa yung video na kumalat nga sa social media, ang nakita doon sa social media yung pagpasok na niya sa room 404 sa Canamaril na pinuntarya nga yung guro at saka yung isang classmate niya na matinik sa math. Medyo kakompetensya niya ito sa pagiging top doon sa kanilang eskwelahan. At nung 7:30 daw ng umaga, bumaba nga ito sa kanilang sasakyan at iniwan yung pinaka-bag nung assault rifle niya na mahaba. Iniwan doon mismo sa mismong paanan ng ramp, yung pinaka-rampa ng 5 floor na building ng university at nagkabit ng kamera sa kanyang medyo dito sa kanyang noo para makita nga sa live doon sa paano niya paputukin yung kanyang baril. Pinuntarya niya yung room 404 kung saan nandoon nga yung kanyang mga target. At nung may isa pang room siya na pinasok bago bumaba dito sa 3rd floor. At ang sabi nga sa report ni Police Lieutenant Colonel
Paul Andro Cortez ng Zamboanga City Police Office. Pagbaba nito sa third floor, tinanggal na niya doon sa kanyang pinaka-casing yung 45, yung kanyang 9mm. Tinanggal niya doon sa pinaka-casing, saka nagbaril sa kanyang sarili doon sa pinaka-third floor na. Kaya hindi na siya nakabalik doon sa pinakababa kung saan niya nilagay yung kanyang bag. Kanina nagpalabas na rin ng statement yung pamunuan ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School Department, at ang sabi nga nila hindi nila inaasahan yung pangyayari kanina kung bakit nagkaganon. Kaya pinaimbestigahan na nila sa PNP kung paano nakapasok yung baril sa loob mismo ng school campus. Yung junior high school building o department nila ay medyo distansya doon sa pinaka-main campus ng Ateneo de Zamboanga University na nasa sentro ng lungsod. Medyo malayo ito kaya hindi apektado yung ibang mga department ng Ateneo de Zamboanga University. At paglabas nga kanina, sabi nga ni City Director Colonel Fidel Portaliza Jr. na wala ng threat ng pamamaril, at paglabas naman natin hindi naman talaga siya, wala na siyang ramdam na takot sa mga kababayan natin dahil doon naman nangyayari ito sa loob mismo ng school campus. Koyang Jen. Ayun, wala ba tayong makakapanayam na opisyal ng pulis, investigador? Ano ba ang motibo? Ano ba nangyari dito at ano ang kanilang initial investigation, Eli? Kanina ko yung nung makapanayam natin si Lieutenant Colonel Paul Andro Cortez, ay sinabi niya, yun pa lang yung mga informasyon na kanilang maibigay sa mga kagawad ng media habang tinitingnan nila yung mga CCTV sa lugar at para matukoy kung sino talaga ang dapat managot sa itong nangyaring pamamaril dito mismo sa loob ng isang malaking universidad ng Zamboanga City. Natukoy na nga natin, di ba, yung ang salarin, yung mismong namaril, di ba? Ano ba background nung ano ba background nung suspect nung namaril? Yung shooter naman, ang tanong-tanong kami kanina ay wala naman siyang talagang mga background dahil sa yung tatay niya, yung daddy niya, custom police chief naman dito sa Port of Zamboanga. So, kahit kanina yung daddy niya, nung mag-response tayo nung kaninang umaga, dumating din yung daddy niya dahil nga nung una nilang balita, doon nga mismo sa room ng kanyang anak, doon yung nangyari ang pamamaril. Kaya mas mismo yung daddy niya, yung custom police chief, ay tumakbo din doon sa mismong main gate kasama ng mga magulang doon na nag-abang hanggang kailan papapasukin ng mga gwardiya yung mga magulang. Kaya yung mga magulang, yung mga parents, kasama yung mga media, hindi agad nakapasok. Kasama na doon yung yung tatay, nung daddy, nung shooter. Nung medyo nalaman na natin na yung kaapelyido niya, yung yung shooter, hinahanap na natin, din na nakita. Nung pinatawag na siya nung investigador, pumasok na siya doon sa pinaka-main building kung saan nangyari o saan yung crime scene. Kasama na niya yung ibang mga personnel naman ng custom Zamboanga. So, hindi na nagbigay ng, hindi na nagpa-unlock ng panayam sa media yung daddy ng shooter. At yung mga impormasyon na lang na ating nakuha doon sa mga ibang pamilya, pero limitado yung kanilang pagsasalita at hindi na pumapayag na makunan pa ng video. Yung last na message na kanilang, yung ating natanggap, yung paglibing ng shooter dahil nga sa ito ay base sa kaugalian ng Islam, ay inilibing ito kaagad nito lamang hapon. So yung napatay na yung biktima ay anak ito ng may-ari ng mall, ano? Malaking negosyante diyan sa Zamboanga. O anak ito sa isang pinaka-prominenteng negosyante dito sa Zamboanga City, yung namatay. Yung namaril naman ay hepe ng ESS, yung enforcement, parang law enforcement section ng BOC Zamboanga. Zamboanga, Port of Zamboanga. Yung saan natukoy na ba saan galing yung baril?
Yung baril ay hindi pa sinabi ng pulis kung saan galing. Pero yung daddy niya ay tinanggal muna sa kanyang posisyon dito habang inimbestigahan yung kaso ng pamamaril. Wala namang binanggit yung PNP kanina dahil nung tinanong natin kung kanino galing yung baril at ang sagot lang nila ay iimbestigahan pa nila kung kanino yung baril nang galing bago na nadala ng itong shooter papasok nga doon sa kanilang school campus. Anyway, bagay ngayon 5:28 PM na. Kamusta na sitwasyon sa eskwelahan, Eli? Hinihintay natin yung announcement din ng pamunuan ng university kung kailan sila kasi kanina nung nakapanayam natin yung university president, ang sabi lang naman nila mag-update sila kung kailan matatapos yung investigasyon saka sila mag-resume ng kanilang klase. Sige, magantabay kami kung may mga follow-up report pa. Eli, ano ha? Thank you. So yun na yung update sa pangyayari dito sa Zamboanga City, Eli Dumabok para sa Saganang Mamamayan. Ay, yung mga nasugatan pala ilan? Dalawa yung namatay, ano? Yung binaril at saka yung mismong namaril at plus ilan yung nasugatan? May napaulat kanina 6 na nasugatan pero hindi na binanggit ng pulis kung saan ito dinala at kung paano ito paano ito sila nasugatan. Doon sa hindi na binigyan ng detalye pa ng PNP dahil nakakonsentrate sila sa ngayon kung paano nakapasok yung baril at kung sino ang dapat managot sa pangyayari. Sige, Eli, salamat. Magantabi kami sa iyong follow-up report. Si Eli Dumabok po yan, ang ating reporter dyan sa may bahagi ng Zamboanga City. Nakakalungkot itong pangyayari ito. Ano ha? Sunod-sunod po ito. Ano na naman ang epekto nito sa isipan ng mga bata, lalo yung mga estudyante. Di ba? Nakakatakot. Anyway, di sige ho. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Oy, Jen, naisip mo ba kung paano na nalaman ng mga alahero kung magkano ang value ng ginto at karat, kung ito ay 14 o 24 karat? Oo nga, no? Pinakita, ay ganito pong halaga niyan. Tsaka malalaman niya kung peke o hindi, di ba? Ang alam ko lang sa, kasi yung Karat Cruz. Ay, hindi, bawal yan. Iba? Kung ikaw po isang negosyante at ninanais mong pasukin ng jewelry appraising business, ayun, ito pong seminar na para sa'yo. Ang maganda pong negosyo ito, maraming yumayaman dito. Sa maghapong hands-on training na ito, ang mga participants ay magkakaroon ng hands-on experience kung paano ang pag-uuri ng gold, diamond, silver, kasama na rin ng perlas, pati na mga colored stones upang ma-identify mo kung alin ang original at alin ang peke. At pagkatapos, magagawan mo na ng proper documentation o certificate na naaayon sa karat nito. Yun, certified ka na alahero. Ang Golden Treasure Skills and Development Program ay nagsasagawa po ng seminar tungkol sa jewelry appraisal for gold, diamond, and silver. Ito po isinasagawa sa venue ng Golden Treasure Skills sa Anonas Project 3, Quezon City. Maliban po dyan, itinuturo din ang diamond grading, weight o yung pagtitimbang, clarity, color and cut, paano i-calculate at i-deduct ang bigat ng perlas at mga colored stones, pati ng step-by-step appraisal process na naayon po sa industry guidelines. Proper documentation para sa accurate at transparent na appraisals. Paano protektahan ang ganitong uri ng business? At siyempre, may hands-on practice appraisal na ginagamit ang mga totoong mga gold at diamonds. Ikaw mismo ang mag-a-appraise kung talagang kaya mo na. Maganda yan. Merong pagtetesting sa'yo. Ang seminar na ito po ay para sa lahat na nagnanais maging jewelry appraiser, mga pawn shop owner, mga tauhan ng pawn shop, jewelry online seller, at collector. Yun. Para hindi ka naloloko, di ba? Kung ikaw man nagko-collect, maganda nga, negosyo. At sino mang curious lang tungkol sa jewelry appraising profession na ito, para sa iyo ang seminar na ito.
Maliban po dito, ang Golden Treasure Skills ay nagdaraos din ng mga seminar tungkol sa iba't ibang mga kasanayan gaya ng general merchandise. Importante yan. Printing, e-commerce online, selling class, coffee shop business, operation o barista, training, aromatic and decorative candle making, at maraming iba pa. Ano ba ang hahanapin mo? Ang dami, oh. Para sa registration, puntahan lang po ang Facebook page ng Golden Treasure Skills and Development Program. Maaari din tumawag, mag-text sa telepono bilang 0947-288-8719 o 0917-566-3943. Maraming schedules po yan, ha? Kayo mamimili kung kailan kayo available. Importante, gusto ko yun, yung appraisal ng ano. Totoo. Then, tsaka alam mo yung skills, ha? Skills, ha? Maraming skills na dapat yun, magiging pinagmumulang hanap buhay. Yes. Oo. Nagpunta ka sa Quiapo, di ba? Ayan, oo. Biglang may snatcher doon, eh. Oh. Ayun. Bebenta sa... Alam mo kung tunay hindi tunay. Ito pa po ang isa. 100% all natural and organic. Ayan. With 80 powerful ingredients, different fruits, herbs, and vegetables that is diversified together to create a dynamic liquid supplement that helps your body get the nutrition it needs to remain healthy. King's Herbal Plus, locally manufactured product. May kumpletong nutrisyon, kapartner sa araw-araw na sigla at proteksyon. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, araw-araw. Ayun! Naman talaga. Salamat po ka Ray Herrera at ka Sam Garcia. Ayun. Ang mga taga 13 Martires para Nelson ay nanonood sa atin sa Cavite. Watching po SGM, ka Ezekiel Unasan po ito. Lagi pong dati pong sign language interpreter ng Net25. Ba? Ganon. Araw-araw po kami nanonood ng SGM. Ang akin pong asawa at ang buong Unasan family. Pabati po sa Unasan family mula po sa Paradahan, distrito ng 13 Martires, Cavite. Salamat po ng marami. Salamat po. Yun. At may tanong si Ate Pia Pelueta. Anong tanong ni Ate Ang Pia? tanong niya, totoo kayang nababawasan ng gold pag kinikis-kis sa bato? Expert po si Jen ang makasagot. Teka, nagpapaseminar muna ako doon sa Golden Treasure. Kasi meron silang bato, di ba? bakit kinikis-kis sa bato ang gold? Meron silang paraan doon para makita kung itim na. Ay, kasi testing. Pag kinuskus mo ang itim, dark gold yun. Pagka kinuskus mo kulay lang, ano to? Peke. Peking. Ay, ganun pala yun. Ano? Di ko alam. Tapos alam nila kung puwit ng baso, yung mga diamante, mga ganun. Tama. Ay, nako. Sige. Oo. Alam kong bato si Senador. May ginto rin yan eh. Yan. Happy birthday daw po muna kay Ka Jeng Gala mula sa mga anak niyang sina Elijah Joshua, Eliza Nicole at Dan Jewel Gala mula sa Bislig City, Surigao del Sur. Ayan. At happy birthday sa kambal sina Kylie at Carl ng Malungabnan. Kayle, Mangulabnan. Ayan. Kambal, sabay pinanganak ito. Hindi, magkasunod. Hindi pwede sabay. Hindi pwede sabay. Magkasunod yan. Teka lang, Nason, ito palang mga pagbaha at malalakas na ulan, ay meron pala itong ibinabadya. Kasi nagtataka tayo. Di ba, sabi nyo, El Nino phenomenon. Pagka El Nino, kawalan ng... Tagtuyot dapat Kaya yan. nga mainit sa Mindanao. Di ba? Yun, Ito daw pong mga pangyayaring ito, ito daw po'y katunayan na talagang tatama sa atin ng extreme El Nino, Nelson. Nako po. Oho. Ibig sabihin nito ay pahiwatig pa lang. Pahiwatig po ito. Na meron na namang isang salot na daranasin ng bansang Pilipinas. Kung ito ay buhos ng ulan, darating ang pagkakataon, matinding tagtuyot naman. matindihong tagtuyot naman. Mga ganyan pangyayari. Salot talaga yan. Sabi po ng Pag-asa, ipinapaliwanag po nila ng extreme rainfall events na nararanasan sa bansa ngayon ay consistent sa rainfall pattern
na karaniwang pong naobserbahan kapag umiepekto po ang El Nino, Nelson. Yes. Yung mga tagtuyot na yan, ha? Ibinabalab din po ng Pag-asa na mula pa noong Abril Yan. na mas gagawing aktibo ng El Nino ang habagat. Ayun. Hindi kasi ibig sabihin na totally wala talagang buhos ng ulan, ano? Aha. Kundi ang kapag ka mayroong mga pag-ulan ay extreme. Aha. Ang buhos at daladalang tubig. O karaniwan daw pong naobserbahan ng above normal rainfall sa western portion ng bansa mula po July hanggang September. Ayan, sa panahon po ito ng El Nino. Kasalukuyan pong nararanasan ang nasabing pattern habang patuloy na naapektuhan po ng habagat ng bansa. At ang nakakapangamba dyan, Nelson, last quarter na kasalukuyang taon, ha? Oo. Ito ang dapat nating paghandaan. October yan. Opo. October, November, December. Hanggang sa unang bahagi ng 2027, Ano mangyayari? yun daw po ang mga maiinit na panahon na mararanasan natin dito sa area naman natin. Aba, Oho. oo Hindi nga, po, kaya nga, ang sabi natin, sana naiipon natin itong tubig na ito para kapag dumating naman yung kawalan ng tubig, meron tayong magagamit. Mangyayari sana yon kung nagamit ng tama yung Yun nga, yung flood control fund. project. Oho. Eh, Kasi kaya kung lang- ngayon pala gagawin nila yan, Hindi wala na. na, hindi aabot yan. Malaking kalokohan yan. Yung iipunin ng tubig para Oo. magamit sa tagtuyot. Oo. Eh, Kahit pa magano kayo ng, yun lang, Mga- paggawa ng mini dam. mga 10 taon yan. Oo, yung mga mini dam, ang dami ngayon, yung mini dam na ginagawa, ngayon hindi pa matapos-tapos eh. Yun lang Kaliwa Dam, at saka yung dam dito sa may gawin ng Quezon, hindi pa matapos-tapos eh. Di ba? Yun lang po ang ating sinasabi. Magagawa na lamang natin dito, Nelson, paghahandaan na lamang po ang mga bagay na ito. Yan. May sumagot pala kay doon sa binabanggit ni Senador Ping Lacson. Aba? Kasi 'di ba, paano ba natin gugugulin itong budget ng 2027? Meron na naman daw mga 'di ba, ibabalik daw yung pondo para sa flood control eh. Aminado po ang ating administrasyon ngayon. Meron talaga. Oo. Hindi pwedeng wala. Yes. Kasi tayo naman naniniwala, kailangan naman talaga natin ng flood control project. Kailangan yan. Paano Opo. sila mabubuhay kung walang flood control project, di ba? Paano ilang taon na lang wala na sa termino, kailangan may pabaon. Hindi, pero ang ibig sabihin dito, Nelson, dapat yung flood control talaga napakikinabangan. Napondohan. Oo, Ayun, hindi tama yung naman. kung sino-sino lang ang nakikinabang. Oo nga naman. Ang sumagot dyan ay ang kasalukuyan pong chairman ng Finance Committee ng Senado at siya rin pong Senior Deputy Majority Leader na si Senador JBS ito. Kasi sila pala ang tutukoy, Nelson, bilang chairman ng Finance Committee, sila ang sasala ng budget pagdating sa Senado ng 2027. Kaya ayon po dito kay Senador JB, bukod daw po sa pagbuo ng budget, mahalaga rin na maibalik po yung tiwala ng publiko sa paraan ng paggamit ng pamahalaan sa pondo ng bayan. Kasi po talaga namang nawala ng tiwala, Isinusulong po ang pagiging bukas sa publiko ng mga pagdinig sa Bicameral Conference Committee para mabantayan daw po ng taong bayan ang mga pagbabago mula sa proposed National Expenditure Program hanggang sa mga bersyon ng Senado at Kamara at maging sa final na BICAM output. Wala na rin bulungan. Wala na. Wala na. Bawal na yung bulungan at bawal na yung small committee, subcommittee, tapos yung kung ano-ano mga committee, minsan ng mga senador, hindi sumasama, mga staff lang nila nag-uusap-usap. Diba? Ganun nangyari noong nakaraan eh. Kaya pag itinuro mo, sino nag-usap yan? Yun, yung technical working team po. Technical working committee ang nag-usap-usap. Sino ang senador na kasama? Wala po. Kasi mga staff lang na senador ang kasama doon sa pulong. Tapos nung nandun yung senador, inilatag lang nila. Yan po, yung napagkasunduan ng technical working group. Nako, binabanggit din po at maaaring magmungkahi ng mga proyekto pero ang ahensya at departamento pa rin ang dapat na mag-validate dapat at magdesisyon sa pagkapatupad. Hindi po sang-ayon si Senador JB sa panawagang itigil na lamang ang lahat ng infrastructure project dahil sa mga iskandalo kaugnay ng flood control. Tama po naman yan. Ang alisin nyo, iskandalo. Di ba? Yun hong pondo para dyan. Kasi taon-taon naman talaga, ganyan to, nangyayari po yung pagbaha. Ang dapat pumaalis yung iskandal. Dapat ipagpatuloy daw po yung mga lehitimo at hindi pa tapos na proyekto
habang dapat papanagutin naman ang mga nasa likod po ng mga ghost project. Yun sana. Kapag ka nagawa nyo po yan, walang nambulungan, wala ng mga subcommittee, baka maibalik sa inyo ang tiwala ng taong bayan. Tama po yan. Ito naman, Jen, itong isang issue ng pagka hindi ka nakabayad sa ospital, ay hindi ka pinapalabas. Meron para pa bang nangyayari ganito? Ba yan? Mabawal na yan, ha? Kaya nga po may panawagan ng Senate Committee on Health. Kasi ano yan, natag doon, illegal detention yan. Ayun nga. Di ba? Ang sabi po ni Vice Chairman Senador Bongo, ay dapat po ay hindi na magkaroon ng mga pasyente Yun. na hindi pinapauwi kapag walang pambayad. Hino-hostage, tag-hostage, no? Ang sabi naman ng mga may-ari ng ospital, paano namin palalabasin? Hindi nagbayad eh. Batay ho sa umiiral na batas, ito pala yan, ha? Laban sa hospital detention, itong may sinusulong pala silang Senate Bill number 1511. Ayun. Para lalong maging malinaw kung paano ipapatupad dito. Pagtitibayin pa ang naturang batas sa pamamagitan ng mas mahigpit na panuntunan at mas mabigat na parusa sa mga lalabag. Iginit po ni Senador Go na ang pondo ng pamahalaan ay pera ng taong bayan. Kaya dapat ito maisalin sa maayos at makataong serbisyo medikal. Anya, hindi dapat lalong pahirapan ng mga taong may sakit at walang sapat na kakayahang pinansyal para bayaran agad ang kanilang pagpapagamot. Kasi ang pagkakaalam ko dito, meron itong proseso dyan eh. Ha? May sistema para makakalabas yung pasyente. May promissory note. Pwede ka magbibira ng promissory note. Meron. O kaya iiwan mo yung asawa mo. Hindi ba? Kung naman ay... Pagkakalam ko, ganun eh. Iwan mo muna yung asawa mo rito, ha? Habang hindi nakababayad, dahil bawal yung hospital detention, yung asawa mo muna, dito muna siya. Usually yan nangyayari. Pero sana hindi nangyayari sa mga government hospital. Kasi kung sa government hospital, meron ka namang PhilHealth. Kapag ka indigent ka. Zero bill, zero indigent ka eh. Sa mga pribadong ospital, nangyayari yan. Pero pwede ka maglabas ng promissory note eh. May batas na yan, no? Yes. Pero ito so sabi ni Senador Kuya Bongo, meron pa siyang ipapasang Senate Bill number 1511. Sana nga po, kasi marami pa rin yan, Nelson, ha? Nangyayari pa rin eh. Nangyayari pa rin. Pero aywan ko naman, hindi mo rin kasi naman maaalis sa mga may-ari ng ospital, lalo yung pribado. Paano nila matitiyak na mababayaran? Kaya nga. Diba? Yung guarantee. Yung garantiya. Yes. Kasi nga naman, sabi, hindi, gumastos din po kami. Yung mga doktor ho namin, yung kanilang, ano yung pinabayar mo sa doktor? Yung kanyang, physician's fee. Professional fee. Professional fee. Napakamahal yan eh. Minsan mas malaki pa binabayaran mo dyan. O pinakamababa. Hindi, Professional fee. Konsulta lang yun. Konsulta lang yung mga consultant fee lang ngayon yun sa pribado. Importante, may kaibigan ka nalang doktor eh. Para kwentuhan lang kayo, kunyari, yung pala kumukonsulta kami. At saka pagka inoperahan ka, sige dyan, bawiin ko na sa ibang pasyente yan. Tatanggalan na lang kita ng updo. Ayun. Ay, nako. Ayun. Mabigat po yung mga bagay yan. Kasi kalusugan yan eh. Yes. Kung meron isang dapat na pondohan ng gobyerno, kalusugan ng mga mamamayan. Hinahanap ko pa isang kahapon yung yung sa mga, di ba cellphone natin, yung load. Meron pa rin daw ngayon yung mga na-expire. Wala dito eh. Hindi sinama ni Wendy Romalahad eh. Anyway, siguro baka maihabol. Ano pa ba? Ito, gusto mo, maganda balita, ha? Sige. Para doon sa mga walang kapera-pera. Tataas ang kamay? Hindi pa. Ha? Tataas ang kamay? Na? Yung mga walang pera? O, taas nga ang kamay na mga walang kapera-pera. Ay, bakit daw? Ay, medyo magkakaroon kayo ng pera, ha? Hintay-hintay lang kayo. Dahil sabi ho ng SSS, pwede kayong mangutang sa emergency loan program. Lalo na kung kayo ay apektado ng mga bagyo, ng baha. Ipinatupad po kasi itong emergency loan program mula pa ng May 1 eh. Kailangan nyo lang, meron kayong at least mga 18 months na contribution sa SSS. At least mga 1 year and 6 months. At hindi bababa sa 6 na naipost na contribution sa loob ng huling 12 buwan.
Ibig sabihin, may continuous kayong hulog. At para sa self-employed, voluntary, non-working spouse, land-based overseas Filipino workers, dapat mayroon din kayong 6 na buwang contribution minimum. Aha. Ang kwalipikadong miyembro, eto na ang pwede niyong utangin, mga kababayan. Ha? Ngayon ko lang nalaman to, uutang ako dito. Ha? Ano yan? Hanggang 20,000 pesos. Ha? 20,000. SSS yan? SSS. Oh, ganun ha. Oh. Ang interest ay kasing baba ng 7%. At Ba? pwede mong bayaran sa loob ng 30 buwan. Aha. Kasama ang 6 na buwang moratorium. Ibig sabihin, pag nangutang ka ngayon, nakuha mo yung utang mo, 6 months kang walang babayaran muna. May moratorium na 6 months. Para maka-agapay ka muna. Buwelo ka siguro, no? Oo. Maganda rin kung minsan nangungutang Jen, para makikita mo yung status ng ano mo Bakit sa Membership. pag-ibig, SSS, ganyan. Totoo. O, tsaka pakinabangan natin yung... Sa akin, yung pag-ibig, text ng text eh. Ano sabi ng niya, pag-ibig? Jen, pwede ka nang mangutang, mga ganun. Tapos pwede ka yung housing loan, etc. Ganun ba? Ba't sa akin wala nagte-text? Tinext ko, who you? Sabi who you? Ayan. Kasi pagka ganyan, nangutang kayo at nabayaran nyo, tumataas din yung credit rating ninyo. Mas mapagkakatiwalaan kayo ng mga institusyon para kayo pautangin pa. Totoo. At saka sabi nila, kapag yung nag-retired ka, mas malaki daw ang natatanggap mo kung ikaw ay nakakapag-loan sa kanila. Ayoko kung totoo. Kasi tumataas na ata yung... nagbigay ka ng interest parang gano'n. Ayun. Oo nga. Ang mga taga Himamaylan, Negros naman, Janet Nelson, nanonood kami sa inyo sa mga Kasimanwa. Ayun, sa mga kababayan daw po ha. Si Tina, Leia Lee at Wendy. Mga staff daw po ito ni Mayor Raymond Tongson ng Himamaylan, Negros. Maayong hapon sa inyong tanan. Mainit ata ang panahon ngayon doon sa kanila. Teka lang. Ito palang mayroon palang press briefing na ginawa kanina diyan sa Ombudsman, Nelson. Aba? Oho. At mukhang ang nakanilang napagtunan ng pansin ay ito pong si Senadora Loren Legarda. Alam mo ba kung ano? Ano? Kinu-question daw po ng Office of the Ombudsman bakit pinalawig yung travel authority ni Senadora Loren. Habang humihiling naman ang 2 buwang travel authority, si Batangas Representative Leandro Libiste. Aba? Ganon. Sabi po nitong si Miko Clabano, Assistant Ombudsman, humiling daw po si Libiste ng Travel Authority mula July 26 hanggang September 4. At sinabi pa po ni Clabano na ilang beses nang nagpapalawig daw po ng Travel Authority si Legarda, si Senadora Loren, para po naman sa medical na kadahilanan. Una daw po naghain ng medical leave ang Senadora noong August 3 at pinaabot daw po ito hanggang August 19. Nagsimula ng maging kaduda-duda sa panig daw po ng Ombudsman ang paulit-ulit na pagpapalawig daw po ng Travel Authority ni Legarda dahil may nakabinbin umanong plundered graft cases laban sa mag-ina. Nauna na po ipinahayag ni Ombudsman Crispin Remulla na umaabot na sa preliminary investigation stage ang reklamo laban kina Legarda at Libiste. Dapat ang question ninyo dyan, yung nagbibigay ng travel authority, di ba Nelson? Bakit question nyo yung tao kung inaprobahan yung kanyang travel authority? Kaya nga, wala pa naman nalalabag. Hindi pa. Kung pinapayagan sila, bakit... hanggang ngayon, wala pa nalalabag. Yes, wala namang ngayon, kung ang ginagastos ng mag-ina ay kinukuha sa ombudsman, yun siguro ang bawal. Kung wala namang kinukuha ang gastos sa inyo, yun po naman ang pahayag nitong si Ombudsman na Miko Clabano. Meron ba tayong boses ni Miko Clabano? Sige nga, pakinggan natin. Yung kay Leandro Libiste, we were able to obtain a travel authority wherein he asked for 2 months of leave, from July 26 to September 24. He listed several countries that he would want to, or he intended to visit. And on the other hand, si Senator Loren Legarda
is on her, I believe, third or fourth extension of her travel authority for medical reasons, no? Which we have begun to find quite suspicious already. No? So, on the one hand, you have a congressman who has left the country for an intended 2 months, visiting all these different countries, and on the other hand, you have a senator who has constantly extended her travel leave or her medical leave. No? So, to us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France, possible na nag-seek ng asylum. However, the only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. No? Yun lang po yung pwedeng gawing rason ni Senator Lauren Legarda at Congressman Leanne Leviste doon sa France kung gusto niyang kumuha ng asylum. Ayun, okay na. Tapos na pala. Wala kaming audio dito, ano? Hindi namin narinig kung anong nangyari. Ano sinabi? Ano ba sinabi niya, no? Hindi ko maintindihan. Wala. Short circuit ata yung ating Monitor. mga monitor dito. Ha? Pasensya na po, ha? Pasensya na kayo. Hindi kami makapag-comment kung ano man po sinabi ni Ginoong Miko Clavano. Yan. Okay. Ito pala, ihabol ko na, Nelson, no? Yung binabanggit natin kanina, yaman di lamang nabanggit natin si Senadora Lauren Legarda, yung kanyang sulit load. Aba? Sulit load. Aha. Ito daw pong panukalang batas na ito ay upang ibaba yung default sa presyo daw po ng prepaid calls at text messages na mas makatwiran daw po sa antas na tumutugma sa modernong teknolohiya, kapasidad at network at aktwal na gamit ng consumer. Kasama rin po sa panukala ang mas matibay na proteksyon laban na po sa biglaang kaltas ng load, malabong presyo ng mga promo at pagkawala daw po ng prepaid value sa binabayaran daw po ng mga subscribers. Ito totoo ito, no? Minsan sa dami ng mga offer ngayon sa mga load, hindi mo na malaman kung tama o mali yung napapasukan mo, no? Binabanggit po ni Senadora Lauren Legarda na ikinikilala daw po yung sulit Load Act na bagamat mas mura ang call, text at mobile data sa iba't ibang promo, nananatiling sobra daw po ang regular at out of promo rates para po sa karaniwang mga prepaid users. Ayon, inaatasan po ang NTC, DICT, DTI at ang Philippine Competition Commission na ripasuhin dapat ayusin yung mga regular prepaid rates para po sa SMS, mobile calls, data at mobile to landline calls batay po sa aktual na gastos, kompetisyon at umiiral daw pong promo rate sa pamamagitan daw po ng consumer at mga regional pricing. Habang sinasagawa po naman ng review, iminumungkahing magkaroon na po ng maximum default rates 50 centimos kada SMS, 2 piso kada minuto para po sa domestic mobile calls at 3 piso naman kada minuto para po sa mobile to landline calls. Ayon. Ang tawag po dyan ay sulit Load Act. Ayun. Ang dami ngayon yan sa mga cellphone. Lahat na ng tao may cellphone. Ang problema, Walang load. walang load. May cellphone lang. Nakikikabit lang. Pa-wifi nga, pa-wifi. Pa-wifi. Tapos pag pinatay yung wifi, magagalit. Diba? Ba't pinatay yung wifi? Hindi ako makakonect. Ayun, parang nga, utang na loob mo pa magpakonect. Ayun nga. Ay, naka. Anyway, Friday ngayon, di ba? Oh yes, Friday. Sabado bukas. Yay! Happy weekend! Hindi kasi ngayon eh, Jen eh. 18 ngayon, di ba? 18. Bukas, holiday sa Quezon City. Bakit? August 19. Oo nga pala. Quezon Day. Quezon Manuel Day. L. Quezon Day. Yes! Di ano tayo? Di linggo na ng wika pala ngayon. Buwan na ng wika. Yung araw natin, linggo lang. Linggo ng wika. Buwan na nga pala ng wika. Buwan na ng Agosto ang buwan ng wika. Bukas ay walang pasok sa Quezon City, sa Quezon Province, sa mga town na ang pangalan ay Quezon. Ayun. Quezon Avenue, hindi kasali. May pasok po kayo, mga taga Quezon Avenue.
Nako. Ayan, holiday bukas, Quezon City. Ayan. Ang ka Norbert de la Cruz, magandang hapon po mga taga Dorm 6 at Dorm 7. Ayan, salamat po ng marami, ha? O paano? Ito na po ang ating palatuntunang sa ganang mamamayan. Ang programang paborito ng bayan, at dahil sa holiday bukas, may pasok pa rin kayo. Pasok mo kami. Live tayo. Alas 5 ng umaga, 100%. Bye!